Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po mga kapatid sa Tinig ng Pag-asa. Sa umaga pong ito, ang atin pong pag-aaral ay pinamagatan ko pong Common Mistakes Couples Make in a Marriage, Ephesians 5:15 to 17. This is a continuation of what we discussed last day o yesterday. Atin pong ipagpapatuloy. At ang atin pong ngayong pagtutuunan ng pansin ay yung mga common mistakes. Kapag napaalalahanan daw tayo sa mga kamalian at natutunan natin ito, malaki ang chances na iiwasan natin ang mga kamaliang ito para sa ikapagtatagumpay ng ating relasyong mag-asawa. Again, humihingi ako ng paumanhin doon sa mga single. At ang concentration po natin ngayon ay sa mga mag-asawa. Ganun pa man, kung ikaw ay single ngayon at nagbabalak din na pagdating ng araw ay mag-aasawa, ay makatutulong marahil sa iyo ang mga aralin na ito. Mga minamahal na mga kapatid, we all want to be happy. We all want a happy, satisfying marriages. That is the goal. Wala naman pong nandun sa altar na nangangarap na sana pagkalipas ng 3 buwan, hiwalay na kami. O sana pagkatapos ng 1 year ay divorce na kami. Walang ganun. So lahat po naman siguro nang pumapasok doon sa larangan ng pag-aasawa, ang desire ay umabot sila doon sa till death do us part. Sa pangako na hanggang kamatayan. But because we live in an evil world, na laging nakaka-influence sa ating mga pagpapasya, sa ating mga desisyon, sa anumang ating mga naisin sa buhay, ang mga mag-asawa ay dumarating sa punto na kung saan ay naaapektuhan ng masamang mundong ito. Because of the influence of the world, ang relationship ay nagiging napakabuway. At dahil po sa mga makamundong takbo ng sanlibutan na nakaiimpluwensya, sometimes those influence destroy marriages. While no marriage is perfect, wala namang ganoon, when believers avoid the world, kaya nga po ang sabi ng Bible lagi iwasan natin ang takbo ng sanlibutang ito mag-iba tayo ng pag-iisip kasi kung ang magiging panuntunan ng buhay natin sa pag-aasawa, sa pagnenegosyo, sa pag-aaral, sa lahat ng gagawin natin sa buhay ay influence ng mundo, alam po natin, eventually ay mawawasak ito. Kaya laging paalala ng Biblia, ang mga mananampalataya dapat nag-iiba ng pag-iisip. Nire-renew ang kanilang mind para wag tayong ma-impluwensyahan ng mundong ito. Binanggit ko kanina, while no marriage is perfect, when believers avoid the world and the world's way and apply the wisdom of God's word sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa, naniniwala po ako their marriage will be healthy. Amen po pa? So ang ating pong challenge ngayong umaga, balikan natin saglit yung ating pag-aaral kahapon. Keep in mind that the main goal of marriage is not our happiness, but rather God's glory. In everything we do, we need to put God first. Yun po yung panuntunan. Ano man ang ating ginagawa, kumakain man tayo o umiinom, gawin natin para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang unang tanong sa Westminster Confession of Faith, what is the chief end of man? The chief end of man is to give God the glory and to honor, to enjoy Him forever. So yun po yung layunin ng Diyos sa kanyang pagkalikha sa atin, ang magbigay tayo ng kaluwalhatian sa Kanya at i-enjoy natin Siya bilang Diyos. At kapag ito ang naging panuntunan ng pag-aasawa, na ang layunin ng pag-aasawa ay hindi bigyan ng kaluguran na ang sarili o ang iba, kundi ang pangunahin ay ang glory ng Diyos, naniniwala ako na marriage will work. Amen? Mga kapatid, may paalala si Apostol Pablo sa kanyang ibinigay na general command sa Ephesians chapter 5:15 to 17. Ang sabi ni Paul dito, therefore be careful how you walk. Yun po yung term, pero sa
ibang translation, meron pong sinimulan po niya yung verse no, sa word na therefore. Pero mababasa po natin sa NIV, be careful then how you live, not as unwise but wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the Lord's will is. So makikita po natin na napakahalagang paalala ito dahil hindi naman inaalis ni Apostol Pablo yung katotohanan na namumuhay tayo sa isang mundong masama. The days of this world are evil. And because he knows that the world can influence us, ang sabi niya, mag-ingat kayo papaano kayo mamumuhay. Mamuhay kayong matalino at mamuhay kayong hindi parang mga mangmang. Gamitin ninyo ang lahat ng opportunity na mamuhay ng may katalinuhan. Kaya ang tanong, saan tayo hahanap ng katalinuhan? Hindi po ba ang salita ng Diyos ang nagbibigay nito sa atin? Ang Biblia, ang kanyang mga pangungusap, ang nagbibigay ng mabuting payo papaano tayo makapamumuhay bilang mabuting Kristiyano, bilang mabuting tao, bilang mabuting asawa, bilang mabuting ama sa lahat ng ating mga anak. At magiging mabuting mamamayan sa ating kapwa mamamayan. Amen? So, because we live in evil times, avoid the world's danger and apply God's wisdom, God's words, to your marriage. Now, we will go to some of the common mistakes that most of us usually make in marriage. So, hindi ko po alam kung gaano nakatagal yung inyong pagsasama. So, doon sa mga nagsisimula pa lang sa pagsasama, makakatulong sa inyo to. It is good that your husband or your wife is with you while watching this video right now, or this live broadcast, kasi pareho kayong mapapaalalahanan. At hindi po natin lilikhain o gagawin ang pag-aaral na ito sa layuning lalo kayong mag-away, kundi para makita natin yung ating mga kamalian, at kapag nakita natin yung kamalian natin, itatama natin. Now, Pastor Well, ano ba? Simulan mo na yung mga common mistakes that most couple are usually make in marriage. So, unahin po natin, itong una, aminin man natin o hindi, number 1 yan. The more me in a marriage. Ang tawag po dyan ay selfishness. Isa po yan sa common mistake. When you get married, the relationship is for both of you. Nililinaw po yan sa kasal. Yung kayong dalawa ay magiging isa na. Kaya nga yung representation ng candle, si Jesus yung nasa gitna, yun ang Jesus candle, yung personality ng isa at yung personality ng isa, yung pagkatao ng isa at ng isa, pag-iisahin kay Kristo. When you get married, the relationship is for both of you. However, sometimes we may forget that the marriage becomes more about you than about your spouse. Kamakailan may natanggap po ako na tawag sa isang dati kong ikinasal. Maybe around 5 years na po ba nakalilipas mula nang ikinasal ko silang dalawa. It was a happy marriage. Or rather, it was a happy wedding. Hindi po matatawag na hindi ginastahan sapagkat kung sasabihin ko po yung terminology na bongga po yung kasal. And when I look at the couple, I think they are perfect couple in a sense kasi parehong maganda ang trabaho nila. Pareho po silang nurse dito po sa Canada at hindi sila naghihirap when it comes to material things. So to make the long story short, ay ikinasal ko po sila and naging masaya yung kanilang pagsasama sa unang mga taon na ito. Nagulat po ako nung isang araw, nakatanggap po ako ng tawag. At ang sabi nga sa akin, after being married for quite a while, they decided to separate. Sila po ay naghiwalay. Sino po ang hindi malulungkot sa bagay na yon? Sapagkat tayo po, ang pangarap natin, kapag tayo nag-o-officiate ng wedding, gusto natin, huwag silang maghihiwalay. Yung talagang mag-commit sila doon sa sumpaan na they will
hang on to each other, they will love each other for the rest of their lives. Pero nakakalungkot na dumating sila sa ganung mga bagay. At hindi ko naman nakausap yung isang party lang po ang nakausap ko, and hearing yung mga sentiments, hindi naman niya sinasabi na wala siyang kamalian doon sa relationship. Inaamin din naman niya na meron siyang pagkukulang. Pero ang reason kung bakit tumawag siya sa akin, naalala niya yung wedding day nila, na kung saan sinabi ko sa kanila na darating yung panahon na pareho na kayong susuko, at pag dumating yung mga panahon na yon, hindi naman kawalang pag-asa yan. May pag-asa pa rin. Importante ay lumapit kayo sa Diyos sapagkat siya ang binding force ng marriage. Ang problema, kapag nangingibabaw na yung pagiging makasarili ng lalaki, ang iniisip lang yung kanyang sarili, at yung pagiging makasarili ng babae na ang lagi lang iniisip ay ang kanyang sarili, doon na po madidisintegrate yung marriage. Selfishness ang dahilan. Selfishness takes many forms. At tandaan po ninyo, selfishness is the root cause of anger. Kaya ka naman nagagalit. Bakit? Kasi nayapakan yung ego mo. Minsan nasaktan ka. Most of the time, ang iniisip natin yung feelings that are involved. At kaninong feelings? Most of the time, hindi naman yung feelings ng asawa natin ang ating napag-uukulan ng pansin, kundi yung ating feelings. Kaya nga mahalaga lagi, give the other person the benefit of the doubt. Pero hindi ganon na po. A selfish husband will insist that he is right. And a selfish wife will also do the same. And he or she won't listen or yield to any other views. Pag ganon na po, and that involves in a lot of things. Pag nangyayari at naghahari yung selfishness, ito na po yung magiging dahilan at magiging determining factor sa lahat ng pagpapasya. Pag bumili ng bahay, selfishness ang maghahari. Kapag bibili ng anumang bagay, selfishness. Kapag kakain, selfishness. Kapag sa relationship, selfishness ang nangingibabaw, ano pang dahilan para magpatuloy ito? Alam niyo po, a husband will not think about his wife's needs or how she may feel, but only thinks about his need and how he feels. And vice versa, ganun din naman yung selfish na babae. Yung selfish na babae, she will buy whatever she wants for herself, but deny her husband of the same privilege. Minsan, yung selfishness ay nangingibabaw sa mga pag-purchase, sa pagbili ng anumang bagay. Minsan, he or the guy will spend time with his friend when he feels like it. But he will not let his wife spend time with her friends because he wants her to be available to meet his personal need. So, the real cause of failure ultimately in marriage is always self. And various manifestations of self. Of course, that is the cause of trouble everywhere in every realm. Self and selfishness are the greatest disrupting forces in the world. Tingnan niyo po yung mga organization. Tingnan niyo po yung, alam niyo po mga kapatid, there is now only one tribe in the world na mga hunter-gatherers. Sila po yung tribe sa Tanzania. Napapanood ko po lagi sa YouTube yun. The Habsade o Habsabe tribe. Something like that. Sounds like that. Yung pong Habsabe tribe, sila po yung laging pinupuntahan ng mga turista. Sila po yung pinupuntahan ng iba't ibang mga vloggers para i-video yung kanilang lifestyle. At ito pong mga Habsade or Habsabe tribe, sila yung mga hunter-gatherer. Sila po ay araw-araw lalabas, dala yung mga pana, mamamana, kahit anong gumagapang, kahit anong lumilipad, huhulihin nila ito, at walang asin-asin, walang hugas-hugas, diretso sa apoy, lulutuin nila ito, tatanggalin lang ang balahibot, kakainin nila yon. And they're eating raw. Yung mga liver, yung mga pinaglagyan ng intestine, kinakain po nila raw. So, ano pong point ko? Ngayon,
anumang community, kahit na yung tribal community na yon, makikita mo sila, they are sharing food. Kasi nga, wala naman silang, wala silang ibang pagkukunan, kundi yung nahuli nilang anumang uri ng hayop. So makikita nyo po, merong sharing doon sa community. Kanya-kanya silang paghahati ng pagkain, meron silang kutsilyo, hihiwain, pero walang naghihiwa para ibigay sa kanila sa iba. Most of the time, paghihiwa siya, kakainin niya. Sa community na talaga namang reliant doon sa pwede lang nilang kainin for a day, makikita mo pa rin yung desire ng tao na makaisa at makalamang. Pero they stick together, sila na lang po yung tribe ngayon sa mundo na gano'n, nag-e-exist, na ang kanilang kinakain ay on a day-to-day basis, hinahunt po nila. Likas sa mundo ang pagiging makasarili. Likas sa mundo na ang iniisip lang ay ang kanyang damdamin. Likas sa mundo na ang layunin ay ang masunod ay ang kanyang gusto. This is the cause of the fall of man. This is the cause of sin. Yung bagay na gusto niya, na hindi niya pwedeng hindi pagbibigyan, ang siyang naging daan kung bakit ang tao ay nahulog sa kasalanan. Ang dahilan kung bakit pinag-iwahiwalay ng Diyos ang lengguwahe ng tao sa Genesis chapter 11 ay dahil saan? Dahil gusto ng tao na gumawa ng tore na napakataas, gumawa ng isang city na may pangalan na kung saan tatawagin nilang kanilang kaluwalhatian. So, because of that, ginawa ng Diyos, pinag-iwahiwalay sila para yung tinatawag na selfishness ay iguho at wasakin ng Diyos. Jesus said that to follow Him, we must deny self and to put death on a daily basis. Yan po ang sabi ng Luke chapter 9:23. Then He said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Si Jesus na po ito. Na po? Pero ang mga tao na unang sumunod sa kanya bilang mga alagad, may mga ulterior motives sa kanilang pagsunod. Ang akala po ng iba, ang dadalahin ng Panginoon sa kanila ay earthly kingdom. Ang pangako ng pagsunod sa ating Panginoon ay magbibigay sa kanila ng posisyon for something greater in this world. Later na lang nila nalaman na hindi pala earthly kingdom, kung hindi spiritual kingdom. Pero despite of that, ano sabi nung ilang mga alagad? Lord, pagdating mo sa kaharian mo, pwede ba yung anak ko uupo sa kanan mo, yung isa, at yung isa uupo sa kaliwa mo? Can you imagine that? Sa mga alagad na mismo, merong mga selfish, may mga gusto nasa right hand at nasa left hand. Pero ano sabi ng Panginoon? No, napagalitan niya yung itong mga to, at hindi lang pala, kung babasahin niyo po yung kasaysayan, hindi lang naman yung dalawang anak ni Zebedeo kundi all of the disciples are thinking na ganun din sila, na sila ang uupo sa kanan ng ating Panginoong Hesukristo. Imagine ninyo pag ganito ang relationship ng mag-asawa, na walang iniisip kundi yung sarili niya. Sarili niyang gusto, sarili niyang pasya, sarili niyang pamilya. So, ano pong mangyayari? Huwag nating kalimutan, the second greatest commandment is in Matthew 22:39. Ano sabi diyan? Love your neighbor as yourself. Tingnan natin yung ating kapwa, katulad ng ating sarili. Ito po'y kapwa. Ito po'y kapitbahay ang ginagamit na term. How much more yung spouse, na hindi mo lang kapitbahay, kundi kadikit ng iyong buhay. Amen? So, ano po sabi ng 1 Corinthians 10:24? No one should seek their own good, but the good of others. Well, here, the Apostle Paul is referring to the church. But, that is the context. But, if you are going to look at the idea, if you are part of the church, you should seek the good of your spouse. You should seek the good of your husband or your wife.
Amen po ba? Pero, minsan pag pagod na yung katawan, pagod na yung isipan, wala na tayong naiisip, kundi yung para sa atin na lang, yung kaginawahan natin. Hindi natin naiisip, mga kapatid, na yung ating asawa ay kaisa natin at kapareho nating katawan. James chapter 3 verse 16, sabi po dyan, "For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice." Kapag sa loob ng tahanan, merong inggitan, may selfish ambition, doon nyo matatagpuan ang kaguluhan at ang kasamaan. Sinabi po ni Santiago yan. Kaya huwag kayong magtaka. Most of the root of disagreement, most of the problems that arose sa mga marriages, ang dahilan ay selfishness. Amen? So, to love my spouse requires killing my selfishness every day. Pagising mo sa umaga, make it a point, papatayin ko ang aking pride, papatayin ko ang aking kayabangan, papatayin ko ang aking sariling kagustuhan, kukonsider ko ang kagustuhan ng aking asawa, ikukonsider ko ang asawa ko. Pag ganun araw-araw ang iniisip nyo, your marriage will last. Amen? And this is not only on a marriage, but in every relationship that you will have. Consider killing your selfishness. Amen? Minsan ito hindi na uso yung pagpaparaya, yung katagang magparaya. Ang mundo kasing ito ay punong-puno ng mga scammers, punong-puno ng mapanlamang, punong-puno ng mga manloloko, at ito'y hayag sa bawat isa sa atin. Kaya yung magtiwala, yung magparaya, parang hindi na existing maging sa pinakasagradong pagsasama, which is marriage. Amen? So, yun po yung una. Ano po? Selfishness. The common mistake couple make in marriage, number one, inuna ko po yan, selfishness. And that will destroy marriage. Second, comparing or competing. One of the silliest, take note, silliest mistakes that married couples can make is comparing or competing with their spouse. And this mistake may be more pronounced or evident in people with similar professional backgrounds. Litaw na litaw ito kapag parehas ang trabaho nyo parehas ang karir ninyo, parehas kayo ng pinag-aralan. So, you will see that. Kasi magpapaligsahan kayo ng husay, magpapaligsahan kayo ng galing, magpapaligsahan kayo ng posisyon, status, magpapaligsahan kayo ng sweldo. No? Alam niyo mga kapatid, you may gloat about your professional achievement or accomplishment with your spouse or talk about their failures or setbacks negatively. Well, hindi naman po masama. It is acceptable to have some competitive spirit or healthy competition with each other. But at no point should you demean your spouse and, kumbaga, makipag-compete ka, makipag-comparison ka to the point na magkakasakitan na kayo. Many Christian couples are vying for dominance and power in their marriage na parabang kung sino ang mas malaki sweldo, kung sino mas mataas ang pinag-aralan, kung sino ang nakapagpapasok ng maraming pera sa bahay, ay siyang mas may kapangyarihan. Pag ganon ang inyong layunin sa buhay, maghihiwalay kayo. No, ano tawag doon? Walang kasala-sala. No mistakes about it. Hindi kayo magtatagal. Competition in marriage or in the church or in any other organization goes against the truth that we are members of one another and our aim should be to build up one another. That is the goal of marriage. Amen? Kaya hindi magkukumpara. Hindi magkukumpara kung anong nabibili. Hindi nagkukumpara kung ano yung ginagasta.
Hindi nagkukumpara kung ano yung mas maraming contribution. Ephesians 5:28 hanggang 30, ano sabi ni Paul? In this same way, husbands muna. Husbands ought to love their wives as their own bodies. He who loves his wife loves himself. After all, no one ever hated their own body, but they feed and care for their body just as Christ does the church. For we are members of His body. Bagamat the emphasis here in the book of Ephesians is Christian family and Christian brotherhood and sisterhood, we are part of the church and we are family, member of one another in Christ. Ginamit na example dito ni Apostle Paul ang relationship ng mag-asawa. Na hindi pwedeng saktan ang iyong asawa dahil habang ginagawa mo yun, sinasaktan mo ang sarili mo. You are hurting. When you hurt your wife or your spouse, you are also hurting yourself by doing so. Galatians chapter 6 verse 3 to 5, if anyone thinks they are something when they are not, they deceive themselves. Each one should test their own actions. Then they can take pride in themselves alone without comparing themselves to someone else. For each one should carry their own load. Bagamat again, ang emphasis dito ni Paul sa letter niya sa Galatians ay ang unity in the body of Christ in the church. Huwag nating kalilimutan, tayo man, kung kayo parehong Kristiyano mag-asawa, you are part of the church and you should think of others greatly than yourselves. No po? If anyone thinks they are something when they are not, iniloloko nyo lang ang sarili ninyo. So, yun po yung paalala. Mga kapatid, tayo po isang katawan kay Kristo. At bilang mag-asawa, ganun din naman ang naging sumpaan. Na hindi, yung babae, hindi ka na lang sa iyong sarili, kundi ikaw sa iyong asawa, at ikaw lalaki, ganun ka rin naman sa iyong asawa. If your arm is competing against the rest of your body, you've got a big problem, my brother. The members of your body should cooperate for their common good and not to compete. Amen? Kaya, nakakalungkot, pero pati ba naman, hindi lang, alam niyo po, ang competition, hindi lang naman sa career eh. Hindi lang naman din sa pera. Minsan ang competition sa attention ng mga anak. Hindi po ba? Minsan sa attention ng mga anak. At minsan, yung kawalan ng attention, nagiging cause din ng problem. Okay lang sana kung mag-competition na lang kayo sa pagmamahal sa mga anak. Parehas ninyong bigyan ng attention ng anak. Pero minsan, mayroong mga anak na walang pakialam. May mga asawang walang pakialam sa anak na para bang ang responsibilidad ng pag-aalaga sa anak para lang doon sa babae. Na parang hindi niya role yun. No po? Hindi ganon. Ang pagpapalaki ng anak ay both responsibility ng nanay at ng tatay. No po? At duty natin parehas yun na dapat nating gampanan para hindi isa lang ang siyang nahihirapan. Kaya lagi kong paalala sa mga lalaki dito sa Canada pag dito sa Canada, hindi kayo naging takusa, sigurado maghihiwalay kayo Kasi po sa Pilipinas, nakaka-afford kayo na meron kayong yaya. Nakaka-afford kayo na meron kayong housemate. At dahil doon, pagdating nyo ng bahay, tatambay na lang kayo, wala kayong gagawin. Kasi may tagaluto kayo, may tagalaba kayo. Kung may kaya. Pero sa Pilipinas, kung walang kaya, ang babae lahat ang gagawa nun. Babae ang magluluto, babae ang mag-aalaga ng mga anak, babae ang maglalaba, babae ang maglilinis ng bahay, babae lahat. Kung walang trabaho, ngayon, paano kung career woman? Babae ang nagtatrabaho, nagpapasok din ng pera sa bahay, pero pagdating ng bahay, siya pa rin ang alaga ng anak, siya pa rin ang laba, siya pa rin ang luto, siya pa rin ang lahat. Iyon ang dahilan kung bakit nag-ihiwalay. Ipagpauman ninyo yung numbering ko, mali. No, yung number po dyan number 2 na yan di ba? Una, selfishness. Number 2 po yung comparing or competing. Napansin ko lang, Katingin ako sa PowerPoint. So, kaya sabi ko sa kanila,
pagdating sa Canada at ganyan pa rin ang buhay ninyo, umasa kayo, hindi kayo magtatagal, magdi-divorce kayo. Dito sa Canada, dito po, sleep apnea lang, pwede kang i-divorce. Meron po ako nun eh. May sleep apnea po ako eh. Hilik lang, pwede kang i-divorce dito. No cause divorce, pwede rito. Meron nga akong kilala, umuwi lang ng Pilipinas, nakakita ng babae doon. Pag uwi rito, i-divorce na yung asawa, walang kamalay-malay yung babae. Ganong katindi rito. At nakakalungkot, no po? So, kaya, pagdating sa mga kita, sa naiambag, share, dapat share din sa hirap, hindi po ba? Pero hindi nagko-compete. Hindi nagko-compete sa atensyon ng mga bata, nagko-compete sa iba pang mga atensyon, kundi kayo dapat nagko-complement. Amen? Dapat ganun. Pangatlong bagay. Number 3. Yan, tama na. Number 3 na. Financial irresponsibility will damage your marriage. Yan, take note. Ano po? Financial irresponsibility will damage your marriage. Usapin na ng pera ito. I have read that disagreement over money are a major cause of divorce. Isa po ito, no, sa pangunahing dahilan ng diborsyo. Dito sa Canada, sa Amerika, sa Pilipinas, ganun din naman. Pag wala ka ng makain at ayaw magtrabaho ang asawa mo, ano gagawin mo? So lalayas ka na, hahanap ka ng pwede mag-provide sa iyo. Kaya napakalaking bagay po ito. Kasi po, isa po yan sa sinumpaan ninyo sa pag-aasawa. Lalaki, dapat mag-provide ka. Pag wala kang trabaho at patambay-tambay ka lang, ang tawag doon, irresponsible. Eh, anong gagawin mo? Titingala ka na lang maghapon, wawasakin mo ang binubuo mong pamilya. No? So, minsan, usapin ng pera ang pangunahing dahilan ng paghiwalay. No? Minsan, hindi naman problema yung panggagalingan. Minsan may pera naman. Pero yung paano gagastahin ng pera, yun ang problema. Merong mga taong kung makagasta, ubos-ubos biyaya, bukas nga. Merong ganon. O meron naman, naubod naman ng kuripot, ipon ng ipon, hindi malaman kung kailan gagastahin. Na po? Na hindi bibili ng hindi sale, ng hindi bibili kundi sa thrift store, ng hindi ba bibili ng kung hindi absolutely necessary. Merong ganun eh. Po? Pero a couple like that will have to work overtime to live together in harmony. Po? Kailangan nyo maintindihan ito. Na sa pagsisimula pa lang ninyo, alam ninyo ang inyong financial plan. Ano, pagkatapos ba ng 3 taon, ano status ng ating kabuhayan? Meron na ba tayong bahay o nangungupahan pa rin tayo? O habang panahon ba tayong titira sa nanay mo? Kailan tayo lilipat ng bahay? Dito na lang ba tayo? Habang panahon na lang ba ako nasa biyenan? Ubod ang hirap sa isang namimiyenan. Kay babae, kay lalaki yan, ubod ang hirap na wala kang sariling bahay. Eh minsan, ang dahilan, financial. Ano po? Kaya importante, may financial plan ka. Pag namatay ka ba, ano mangyayari? Katwiran ng iba, pag namatay naman ako, naka-insured ako, may pera kang maiiwanan. Pero hindi. Huwag naman ganun. Kung kailan ka mamamatay, saka magkakapera. Ang kailangan ngayong buhay ka pa. Diba? So, may mga lalaki, they get into a spending war. Bibili ng kotse, brand new. May kotse namang luma. Ang problema, paano pagbabayad niyan? Paano ka makakabili ng bahay kung meron kang utang na iba? Pagkatapos, yung babae naman, dahil bumili ka ng kotse, bibili rin ako ng sarili kong kotse. Magpapara niya ang anak kayo ng bili. No? At hindi lang yon mga kapatid. Pagdating sa financial, issue rin kung sino ang bibigyan. Ano po? Pag binigyan yung nanay ng lalaki, siyempre sabihin ng babae, bibigyan ko rin ng nanay ko. At yung mga responsibilidad na yon, actually, hindi po yun obligasyon. Take note, hindi obligasyon ng anak na magbigay sa kanilang mga magulang. Tinuro po namin ito sa mga anak namin. At simula pa naman noon hanggang ngayon,
ay prinsipyo po nila yun. Kaya walang nagbibigay sa amin. At kung meron kaming sobra, kami pa nagbibigay sa mga anak namin. Kasi responsibilidad namin yun sa aming mga anak. At yun ang duty namin sa aming mga anak. Ganon din naman yung mga anak namin sa kanilang mga anak. That is the process. Kaya nga po, sabi ng Bible batas to sa pag-aasawa, iiwanan ng lalaki ang kanyang mga magulang, kukuha siya ng asawa at sila'y magiging isa. Pero, ito nagiging common problem sa mag-asawa. Bigay natin to, may isang extrang kotse, humingi si nanay ko, ibigay natin. Ano magagawa ng babae kung ayaw niya? Naipangako mo na. Bago ka magpapasya ng anumang ibibigay mo sa magulang mo o magulang niya, pag-usapan ninyo kasi kayo ay iisa. Amen? Pero ito'y basic problem. Yung support, alam niyo po, ito yung naririnig ko sa mga couple na nandito sa Canada. Yung pangakong support sa Pilipinas, na para silang may mga OFW na mga anak sa abroad, na dahil nasa Canada, aasahan na nila na monthly basis meron kang ayuda. O na monthly basis meron kang ipapadala na regular. Yung lalaki, siya ang nagpapadala, yung babae, wala naman siyang papadalan. Di ba parang napakabigat doon sa babae, minsan meron siyang gustong bilhin, pero uunahin mo yung responsibilidad na yun para doon, okay lang sana kung yung mga nasa Pilipinas ay walang-wala talaga. Pero minsan ayaw na lang magtrabaho kasi may inaasahang darating galing ng Canada. Financial irresponsibility will damage your marriage. You need to be responsible on how you will manage your money. Minsan, yung gasta rito, gasta doon. And as the bills and the credit card interest skyrocket, tension in the marriage increases to the level of explosion. Kaya pagsabog, ano na? Tandaan po ninyo mga kapatid, you don't need that tension. The solution is to manage your money according to the principle in God's Word. Tandaan po ninyo, yung prinsipyo ng salita ng Diyos. Awa naman ng Diyos. Simula nung ako'y nagpastor. Alam niyo po mga kapatid, napakarami ko pong racket nung nasa Pilipinas ako. Ang dami kong trabaho. Lahat po ng pwedeng pagkakitaan, ginawa ko po yan. Name it! Kung anong negosyo, napasok po namin yan. At yung misis ko po mga kapatid, mahusay sa paghawak din ng pera yan yung misis ko. Hindi po materyoso misis ko. Alam niyo po ang misis ko, mga pantrabaho nun, sa Value Village lang binibili. Yung mga kasamahan ng misis ko sa trabaho na nanonood sa akin yung mga suot ng misis ko ng mga maong pants, Value Village lang niya po binibili yan Kaya, wala akong problema sa misis ko when it comes to finances. Sa Pilipinas, kapag may pangangailangan at alam namin pangangailangan, nagpapadala rin po kami. Kapag pangangailangan. Pero naniniwala po ako na may mga buhay din po sila na kailangan nilang tugunan on their own. I am talking about my hipag, I am talking about my brother and sisters. Pero hindi rin naman po kami patay na lukan. Alam niyo po ba yung lukan? Yung shell na pag patay na, mabaho na yun o kaya bulok na. Hindi naman po kami ganun Kapag kami po ay nahingian, kahit sa mga manggagawa, sa mga pastor, tumutugon din po kami. Pero tandaan po ninyo, hindi pwedeng hindi alam ng isa't isa. Hindi pwedeng itinatago yan sa asawa. Kasi mahalaga na pera nyo yan, naiintindihan nyo kung saan nyo yan ginagasta. Amen? Ang minsan, nagtataguan pa Alam niyo po, dito, may nakakalungkot, may mga lalaki rito, hindi nakakahipo ng pera May mga lalaki na, pagdadating ng sweldo, hindi man lang makabunot ng kahit $5 na kape kasi wala, kontrol ng asawa. Nakakaawa yung mga ganun. Hindi man lang makapagpasya. Awa ng Diyos naman po, kaming mag-asawa, kung mga maliliit na purchase lang,
wala na po kaming tuusan dyan. Hindi po namin tinutuos. Because we have a goal, we have a target, awa naman ng Diyos. Nung dumating po kami rito sa Canada, alam nyo naman yun, hindi naman malaki sweldo namin. Pero, ang goal namin mag-asawa, pagka tayo ay na-PR, na-permanent resident, once na permanent resident tayo, we will buy a house. Kasi po, mga kapatid, 3 years po kami nangupahan. Nangupahan po kami sa isang bahay na hindi nga kwarto No po, napakaliit na kwarto para sa amin. Tapos yung maliit na kwarto para sa 3 naming anak. Sama-sama po sila doon. Pero sa maliit na kwartong yung binuo namin ang aming mga pangarap, isinaayos namin ang aming financial plan na kung ano man yung mga natatanggap namin. Ang kagandahan po rito sa Canada, yung mga bata, meron pong child tax Child tax benefit ang tawag doon. So kung maliliit pa yung anak nyo, nako, pera ho yun kasi yung bawat isang bata umaabot po ng minsan around 400 or 500 bawat isa. So kung 3 anak nyo, mga 1,000 plus yun, monthly. Imagine ninyo, lahat po na yun naiipon namin. Yung mga tinatanggap para sa mga bata, inipon namin, pinambili namin ng bahay. Kaya after 3 years, nakabili kami ng bahay. So, ganun po yun. Ngayon, gusto natin bumili ng kotse na bago. Teka, hindi pa kaya. Madedrain yung resources natin. Hindi pa kaya. Simula ho nun, hindi pa kami bumili ng kotseng bago. 3 na ho yung kotse rito sa bahay. May kotse po akong luma. Yung panganay ko, binili namin kotseng luma. Yung pangalawa namin, bumili ng kotseng luma. Puro luma ang kotse namin. Wala po kaming na-dedicate sa Diyos na bagong kotse na galing sa kasa. But we are surviving. Hindi po kami naghihirap at hindi mukhang mahirap kasi we know how to handle our resources. Sabi ng Hebrews 13:5, keep your life free from love of money and be content with what you have. For He has said, I will never leave you nor forsake you. Tingnan niyo po mga kapatid, yung word na I will never leave you nor forsake you, ang tunay na context niyan ay contentment. Ang tunay na context ng I will never leave you nor forsake you ay trusting God that He will provide. Usapin ng pera at pagiging mukhang pera ang dahilan kung bakit sinabi ng Diyos ang text na yan. Minsan takot na takot tayo Kala natin magugutom tayo bukas or ganito o ganyan. Pag marunong kang mag-manage ng pera mo, ang pangako ng Diyos, I will never leave you nor forsake you. Pera po ang pinag-uusapan dyan mga kapatid, yun ang context. Hindi po yung aspeto na patatakboy mong kotse mo ng ubod ng tulin, makikipagkarera ka, tapos sabi mo, dyan naman si Lord, He will never leave me nor forsake me. Out of context yon. Ang konteksto niyan ay may kinalaman sa pagiging kontento mo sa pera. No? Pangalawa, Luke 14:28-30. For which of you desiring to build a tower does not first sit down and count the cost, whether he has enough to complete it? Otherwise, when he has laid a foundation and is not able to finish, all who see it began to mock him, saying, this man began to build and was not able to finish. Anong ibig sabihin yan? Usapin niya ng pagpaplano sa pagbili, usapin niya ng pagpaplano sa pagpapagawa, usapin niya ng mahusay na pagpaplan. Hindi pwedeng utang dito, utang doon, tapos babatakin ng bangko dahil hindi mo nabayaran. Sino ang kahiya-hiya? Lino naman ng Bible tungkol dyan Kailangan mo ng upuan. Tingnan muna kung kaya ba ng budget. Hindi po pwedeng bahala na pagdating sa usapin ng pera. We need to be responsible. Anong sabi ng Proverbs? Chapter 22 verse 1. A good name is to be chosen rather than great riches, and favor is better than silver or gold. Kaya, ingatan natin yung finances natin dahil ang mahusay na paghawak ng finances, nagbibigay ng magandang pangalan. Hindi na hubaling sapat lang ang biyaya. Huwag lang ako maakusahan na yung pastor namin, bagong-bago kotse,
Yung pastor namin, ubod ng ganda ng bahay, nasa subdivision. Yung pastor namin, ubod ng luho. Isa lang ho reflection nun. Ibig sabihin nun, mukhang pera yung pastor, nagkakamal yung pastor ng mga bagay na galing sa simbahan. Awa ho ng Diyos, I've been a pastor for more than 30 years. Mahigit na pong 30 taon ang inyong lingkod bilang pastor. Wala po ni isang tao sa simbahan na napuntahan ko nasasabihin nilang nakapangutang ako sa kanila nang hindi ako nagbayad or nakapangutang man lang. Yun na lang word na yun, na nakapangutang. Pag meron po lumitaw na gano'n dito, sabihin niyo po o comment niyo, Pastor Camia, may nautang kayo sa akin, hindi kayo nagbayad. Kahit isa lang, titripling ko, ibabalik ko. Kung nakalimut ako, sige, ibabalik ko po triple kung sino man yung nautangan ko. Kasi sa totoo mga kapatid, bigyan nyo lang ng proof, no po, na talagang nakautang kami. Kasi po, hindi po namin yan ginagawa. Naalala ko po, there was one instance na nag-advance po ako ng sweldo. Alam po yan ni Ate Ina. Shout out Ate Ina Bartolome. Si Ate Ina po yung treasurer po ng Caridad. Siya po yung tawag doon, tagapag-ingat yaman ng simbahan ng Caridad Unida. Na-destino po kami doon for 9 years. Alam ni Ate Ina na lumapit ako sa kanya at nag-advance ako ng 1 buwan na salary. Ang dahilan po, nakabundol po ako ng bata. Nakabangga po ako doon sa may Ronquillo, sa may McDonald's doon sa Ronquillo. Galing po ako sa trabaho, pagod na pagod po ako, nagdadrive po ako. Tumawid yung bata, hindi ko napansin, nabangga ko po yung paa. So malaki po nagasta namin doon, 100,000 ang nagasta namin doon. At medyo alanganin po kasi weekly napunta sa akin yung magulang ng bata. Humihingi ng therapy, lahat, no? Aside doon sa binayaran ko sa hospital, ay linggo-linggo hanggang di nakaka-recover yung baby, yung bata, ay binibigyan ko po ng panggamot, pangsaklay, lahat po. Hindi ko po tinakasan yung responsibilidad na yun kasi kasalanan ko po. At yun po lang ang natatandaan ko na time na nagpa-advance ako ng salary sa church. The following month, wala kami sweldo kasi advance yun eh. Kinuha na namin yung salary namin. Pero ang Diyos hindi nagpapabaya. Amen? So, yun po yung pangatlo. Ngayon, kaya pa ba ng oras? 47 minutes na po ito. Isa na lang, ano po? And then tomorrow, tatapusin po natin. So, yan po. Pang-apat, sexual immorality beginning on the thought level. It will damage your marriage also. So, ang emphasis na binigyan ko dyan, yung beginning in the thought level. Ano ibig sabihin nun? Sabi ni Jesus said that all immorality begins in the heart or in the mind. Mark 7, 21-23. Ano po sabi dyan? For it is from within, nag-acid reflux na naman po ako. Out of a person's heart that evil thoughts come, sexual immorality, theft, murder, adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. All these evils come from inside and defile a person. So ano po ang sabi dyan? Ano po? Lahat ay nanggagaling from within. Next, Matthew 5, 27-28. You have heard that it was said, you shall not commit adultery. But I tell you that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his heart. Next, Matthew 5:29-30. If your right eye causes you to stumble, gouge it out and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. And if your right hand causes you to stumble, cut it off and throw it away. It is better for you to lose one part of your body than for your whole body to go into hell. Yan, hindi naman po literal yan na gagawin. Ano po, yan po ay, tawag doon, ginawa to the extreme. Na ano ba yung priority? Iligtas lang yung one part o iligtas yung buong pagkatao. So, this means that if you are secretly lusting
after a woman or a man other than your wife or your husband, you are looking at pornography. You are sabotaging your marriage. Period. You're on a slippery slope that leads to physical immorality. And more seriously, Jesus said that if you don't take radical measure, to cut mental lust out of your life, so ano pong dapat gawin? Take a drastic action sa physical. Pluck out your eye, cut off your hand, because you are headed to hell. Yun po ang sabi ng Biblia. So, although Christian scholars differ when it comes to divorce, iba-iba po ang pananaw pagdating sa divorce, hindi po ba? Pero ang divorce, pinapayagan ng Diyos At pinapayagan ng Diyos ang divorce kung ang reason at ang dahilan ay sexual immorality. Pero ang tanong ko rito, paano yung sexual immorality in the mind? Pwede na bang gawing diborsyo? Gaya nung si Bea Alonso, nahuli niya si Dominic Roque na merong, ano tawag doon? Ano ba yung pinapanood na apps na nakalimutan ko po. Pero yung ayon sa chismis meron daw apps si Dominic Roque na kung saan doon napapanood yung mga parang mga bold movies sa Philippines. Something like that. Hindi po ako sigurado pero narinig ko lang sa balita. Ngayon, ang tawag, nanonood ka ng pornographic materials. Bakit? On what purpose? So, di ba, kapag nanonood ka ng pornographic materials, that is also what we can consider sexual immorality. At dahil doon, nagtataksil tayo sa ating mga asawa. Wag na yun Ang sabi nga ni Jesus, tumingin lang na may pagnanasa Nangangalon niya na yun ba pwede ng ground for divorce? If divorce, and if the reason for divorce, as far as the Bible is concerned, ay sexual immorality. Kaya iba-iba po ang pananaw tungkol dito. Pero sa Pilipinas, ang kinoconsider lang na sexual immorality ay yung sexual act na nahuli. Nahuli mo sa akto, meron kang ebidensya. Minsan nga yung mga chat-chat lang, hindi pa ground para sa sexual immorality. Pero in reality, mga kapatid, tumingin lang ng may pagnanasa. At ito po, mga kapatid, ayon sa banal na kasulatan, ay hindi kalugod-lugod sa Diyos at nakawawasak po ito ng relasyong mag-asawa. Amen? Lalo na nga po, mga kapatid, kung ito ay nangyari at nangyari totoo physically. Kaya isa ito napakahirap patawarin Kaya yung mga babae, una, pag nangyari ito, nawawala na sila ng tiwala. Ang hirap ng i-build yung trust. Hindi na nila magawang patawarin, kaya nagsasama na lang sila, pero andun lagi yung kaisipan na gagawin na naman ito, manloloko na naman ito. Kaya later on, humahantong din ito sa paghihiwalay. Mga kapatid, 8:30 na po, at meron pa akong natitira na ilang pa ba to? Hanggang 9 po ito So bago pa tayo magko-conclude. So, ang akin pong naisip ay tapusin na lang ito bukas. Total naman ay Biyernes na tomorrow. Bukas ko na po tatapusin ang pag-aaral tungkol sa mga common mistakes that most of us usually make in our marriage. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.